Hindi natuwa si Lynette sa balita nga nitong si Tiang Susan kung saan sinasaktan umano ang kanyang anak at sa pag-aakala nga niya ay si Zoe. Kung kaya't dali-dali nga siya na sumugod sa Apex upang puntahan itong si Zoe. Sinabunutan niya agad-agad itong si Zoe. Ngunit nagulat na lamang siya dahil nakasunod na nga itong si RJ at dali-daling inawat siya dahil napag-alaman din ni RJ na hindi pala si Zoe ang may gawa kundi ito ngang si Chantal na malaki ang galit dito kay Annalyn at kay Lynette. Naisip umano nito na ginawa niya ang bagay na iyon ayon kay Annalyn dahil umano sa ginawa din ni Lynette. Hingi naman agad ng paumanhin itong si Lynette matapos matuklasan na hindi pala si Zoe ang may gawa. Sabi niya ay nasanay lang umano siya na laging sinasaktan ni Zoe itong si Annalyn, kung kaya't patawarin umano siya sa kanyang mga nagawa. Naintindihan naman ni Zoe ang lahat-lahat, ngunit sana lamang daw ay magkaroon ng pagkakataon nitong si Lynette na isipin din na nagbago na siya at paniwalaan naman na ginagawa niya ang abot ng kanyang makakaya nang sa ganon ay maging close sila ni Annalyn. Samantalang, hindi pa rin mapigilan ni Lynette ang kanyang galit kung kaya't dali-dali naman siyang lumiko puntahan itong si Chantal. Dito nga ay agad niyang sinugod itong si Chantal at gusto niyang makausap. Binastos pa nga siya nito na ano manong ginawa niya sa loob ng opisina niya. Nag-aantay umano ang mga hugasin sa kanya sa lababo. Galit na galit itong si Lynette dahil napakabruhan nito kasing ugali talaga nitong si Myra. Tingin kasi sa kaalaman ng lahat, si Chantal at itong si Myra ay iisa lamang. Nagpalit lamang ng mukha itong si Myra at nagpanggap lang na siya ang ina. Kung inyo napapansin, naaalala niya ang lahat-lahat ng mga pangyayari. Ang ginawa ni Lynette noon kung kahit ganun siya kagigil na makaganti sa anak ni Lynette na si Annalyn. Nalaan ni Lynette itong si Chantal na huwag sasaktan ang kanyang anak. Kung nagawa umano ni Lynette ang bagay na iyon kay Myra ay deserve na deserve ni Myra yon dahil naman sa masama ang ugali niya. Subalit si Annalyn ay napakabuti, wala itong kasalanan. Sinabi nito na kung ano ang kaya niyang gawin alang-alang sa kanyang anak na si Myra ay hindi rin siya magdalawang isip na gawin din dito kay Annalyn. Handa umano siyang protektahan ng buong puso ang kanyang anak na si Annalyn. Agad na ngang tumalikod itong si Lynette upang makalabas na nga ng opisina. Subalit hindi nagustuhan ng bruha ang pagtalikod nitong si Lynette kung kaya't tinapunan nga niya ito ng tinapay. Nainis itong si Lynette kung kaya't bumalik siya rito. Bakit umano tinalikuran na agad-agad itong si Chantal? Sinabi ni Lynette na hindi niya kailangan ang paalam o approval. Bakit sino ba siya? Kaya sa sobrang inis niya ay kinuha nga niya ang stamp at nilagay sa ulo upang makalagay doon approve. At lalabas na siya sa loob ng opisina. Napanganga nga lang sa gulat itong matanda dahil sa biglang ginawa nitong si Lynette sa kanya. Hindi niya sagot akalain na ganun pala katapang itong si Lynette.